Hello dreamers! Have a good day to everyone. Before I start this video, I just want to thank all the people who supported my channel and monetize na po tayo mga kaibigan. And if you're not a subscriber yet, please don't forget to subscribe to my channel by clicking the red button down below and always click the notification bell para updated ka sa lahat ng YouTube videos ko. For today's topic, sasagutin natin ang isa sa itinatanong sa mga taong naninirahan dito sa Canada katulad ko na dito na rin nagtatrabaho at naninirahan kasama ang aking pamilya. Ano ba ang tanong na ito? Ito ay ang magkano nga ba or how much money can I save every month if I work here in Canada? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Begin our topic, let me start with expenses. Of course, we need to know or we need to find out magkano ba yung nagagastos natin sa kada buwan dito sa pagtira natin sa Canada para malaman natin kung magkano ba ang pwedeng matira sa ating sahod sa kada buwan. Siyempre, mag-start tayo sa ating house rental. Ako po ay nagbabayad ng $700 or 27,000 to 28,000 pesos in cash every month sa pagtira namin o sa pag-upa namin sa isang basement unit. Number 2, groceries. Gumagastos po kami ng $400 every month dito sa Canada. Kasama na po dito ang pagkain para sa tubig, diaper at gatas ng aming anak. Kaya may kabuuan po ito na $400 or sa Philippine peso it's amounting 15,500 to 16,000 pesos every month. Number 3, phone bills. Isa sa pangunahing bayarin na binabayaran ko dito sa Canada every month. At nagbabayad ako para sa phone bills naming mag-asawa ng $212 every month. Ito po ay para sa cellphone at the same time dun sa mobile plan namin. Number 4, Wi-Fi. Isa sa pangunahin nating bayaran dito sa Canada para magkaroon tayo ng pangunahing access sa ating mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. At nagbabayad ako rito ng $85 every month. Number 5, sasakyan. Nagbabayad ako ng $550 every month sa aming sasakyan dito sa Canada na kung saan ito ay very useful sa amin kasi nga mahirap maglakad sa tuwing winter at the same time mas mapapadali nito ang buhay namin sapagkat wala pong masyadong public transportation dito sa Canada. Katulad na lamang po dito sa Swift Current na kung saan wala kaming public transportation from one city to another kaya kinakailangan talaga na magkaroon ka ng sarili mong sasakyan. Number 6, car insurance. Isa po ito sa dapat bayaran every month upang sa ganun, magbigay ito sa atin ng proteksyon sa oras ng pangangailangan upang sa ganun, hindi na po tayo dudukot direkta sa ating bulsa sa kung sakali magkaroon man ng kaunting aberya sa daan. At ito po ay nagkakahalaga ng $134 every month. At syempre dahil may sasakyan ka, papasok na dito ang pang-pito mong kagastusan at ito ay ang ating gas sapagkat hindi naman naaardar ang ating sasakyan kung wala naman tayong gas at ito po ay nagkakahalaga ng $150 every month. Pangwalo sa ating kagastusan, ito po ay ang ating life insurance. Napaka-importante po nito lalo na po sa tulad ko na may pamilya. Ito po ay dahil kung tunay nating mahal ang ating pamilya, mas pipiliin na natin na sandaling kunin man tayo ni Lord and sana hindi pa ngayon, napakabata ko pa. Ito po ay para mabigyan natin sila ng maayos na buhay kahit po ay tayo ay wala na. At ito po ay nagkakahalaga ng $18.75 every month. At yun nga mga ka-dreamers, alam nyo na kung magkano ang mga gastusin dito sa Canada. Kung pagsasama-samahin natin ang mga gastusin na nabanggit ko kanina, ito po ay nag-a-amount ng $2,249.75. Now, alamin natin magkano naman po yung aking sweldo every month. Ang ibibigay ko po sa inyo ay approximate lamang po. This is to protect the salary confidentiality na pinapatupad po ng aming kumpanya. And bilang isang assistant grocery manager po sa grocery store dito sa Canada, ako po ay sumasahod ng approximately $2,400 every month. Ngaya po kung ibabawas doon lahat ng expenses, may matitira lamang po akong $150.25. Napakaliit po nito kumpara sa mga pangangailangan na kailangan natin magpadala sa Pilipinas. And sa katulad ko po na may binabayarang real estate property sa Pilipinas, so medyo malaki po ang aking kailangan. Kaya meron po mga tao talaga na nagdo-double job dito sa Canada katulad ko na lamang po.
But of course naman, meron naman akong asawa na tumutulong din sa akin with regards to expenses. Now, kung maliit lang pala yung sinisweldo or natitira ang sweldo dito sa Canada, bakit pa kami pumunta rito? Of course, para po sa aming mga anak. Katulad po ng mga anak namin dito na may libreng access sa education, may magandang pasilidad na mapag-aaralan. And at the same time, merong free hospitalization dito sa Canada na kung saan wala ka na halos gagastusin, lalo na kung may insurance ka pa sa company mo or may sarili kang insurance, so wala ka nang babayaran sa mga gamot mo. And of course, meron din pong child tax support na binibigay ang gobyerno na kung saan ito po ay binibigyan ang bawat bata ng child tax benefit na nag-a-amount ng $150 to $500 a month. So imagine that po, malaking tulong po ito para sa nag-uumpisang pamilya. Kaya ikaw, kung nasaan ka mang lupalop ng mundo, nasa Pilipinas ka man, US, Japan, Middle East, or Canada, wala po ito sa lugar kung nasaan kayo. Ito po ay kung paano ninyo i-handle at i-budget ang bawat pera na kinikita nyo sa kada buwan. Yun lamang mga ka-Dreamers, ingat tayong lahat, stay safe, and keep social distancing during this time of pandemic. Maraming salamat. This is your YouTuber na hindi naman gwapo, sakto lang ang YouTuber na hindi naman babaero, friendly lang. This is YouTuber George, ang nag-iisang pilingero sa YouTube. Paalam! I never made it, but I know